Sa pagbabalik po ng ating ulat serye, tiniyak ng Health Department na tama ang pangangalaga sa mga pasyente ng lahat ng DOH hospitals at healthcare facilities. Narito ang unang bahagi ng aking ulat serye. Malaki ang pasasalamat ni Nanay Imelda Celestino dahil sa alaga at kalinga ng mga nurses, doktor at staff sa isang DOH hospital sa Maynila. Ang kanyang sakit na cancer, pinapagaan ng malasakit na mga health professionals sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center. Sinabi nga po ng mga espesyalista sa yung consultant na di naman daw po nakakatakot magpa-chemo. Marami naman daw pong mga senior citizen na gumagaling. Pamilya ang turing sa kanila sa ospital. Laging pinapadama na kayang itawid ang bawat araw ng may pag-asa. Sobrang importante po na maramdaman niyang safe kasi po yung buhay po kasi niya, binibigay na niya sa pangangalaga namin. Ang masiguro na naaalagaan ng tama at ligtas mula sa anumang avoidable harm ang sinisiguro ng Department of Health sa lahat ng DOH hospitals at healthcare facilities nito sa bansa. Alinsunod na rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maiparating ang dekalidad na serbisyong medikal, lalo na sa mga mahirap nating mga kababayan. Sa mga kamag-anak ng mga pasyenteng nagpapagaling sa mga DOH hospital, huwag po kayong mag-alala. Kami po ay nakatutok sa kanilang patient safety. At sa katatapos lamang na 7th Global Ministerial Summit on Patient Safety na ginanap sa Pilipinas, naging sentro ng usapin ng mga hakbang na dapat gawin para mapataas pa ang kalidad ng medical services sa mga ospital. Pinagtibay rin ng Mandaluyong Declaration 2025 na kumikilala sa patient safety hindi bilang isang pribilehiyo, kundi isang karapatan na dapat bigyang prioridad. This declaration outlines the strategies that will help embed patient safety into the core of healthcare systems worldwide, ensuring that every patient receives safe, high-quality care regardless of where they are. Dagdag pa ni DOH Secretary Ted Herbosa na sa pagsusulong ng patient safety, kailangan ng sustainable funding, ang pag-invest sa healthcare infrastructure at pagpapalakas ng medical workforce. Samantala, alamin naman natin ang mga benepisyo ng mga pasyenteng Pilipino na magpapagaan sa gastusin sa ospital sa panahon ng emergency. Ano-ano nga bang nakapaloob sa Outpatient Emergency Benefit Package ng PhilHealth? Abangan sa pagpapatuloy ng ulat serye. Dayan Querer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.